beloved, Boss Mike, Cervera. Maging si Harry Roque, binanatan din ng ICC. Oo, pare-parehas sila mga kababayan, sabay-sabay eto na. Ito ay malitang Ayan mga kababayan ko pakinggan ho natin ang kapanayam ng kaibigan natin sa Net25 dito kay Harry Roque na planchadong-planchado yung kanyang piluka. Hindi. Ayan na. Ano masasabi ni Harry Roque? Pakinggan ho natin mga kababayan ko. tsansa na sa tingin nyo, malitang tsansa na magtuloy-tuloy pa rin ang kaso sa kabila ng nabanggit nyo nga na parang kung maging totoo ang confirmation of charges hearing, dapat hindi na matutuloy dahil wala namang masyadong mabigat na ebidensya, attorney. Boss, sabi nga matindi daw ang ebidensya. Sa inyo naman walang masyadong ebidensya. Ninuunahan nyo kasi yung korte. Tapos sasabihin ng mga didis, kami ang nauna. Sila nga yung nagsasabi na wala daw ebidensya. Paano walang ebidensya? Makukulong ba yan si Duterte kung walang ebidensya? Walang mga nagre-reklamo? Ang daming ang mga nagre-reklamo na mga pinatay nga daw niya. Tuloy. Gaya na aking sinabi kanina, mas kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy na sumuweldo ang mga WES, ang mga prosecutor at iba pang mga empleyado ng ICC, no? Dahil wala. ICC, pinagbibintangan kayo ni Panot. ICC, pinagbibintangan kayo ng Panot na ito. Na tila ba kailangan nyo lang talaga na mag-hearing dyan kasi kailangan nyo ng sweldo. Alam nyo mga kababayan ko, obvious na ito na talagang binabaon nila ng husto si Digong. Kung ako naman ho yung judge, ganyan ang maririnig ko, ay nako, talagang hindi ko pakakawalan si Digong. Kung ako lang masusunod, ikukulong ko yan sa kulungan ng daga. Ay, nako kita nyo mga kababayan ko yung sinabi, narinig nyo? Talagang pinapasama niya yung ICC rito. Gaya na aking sinabi kanina, mas kinakailangan ng ICC si Tatay Digong. Dahil, bakit? Kinakailangan ng ICC si Digong, bakit? Para magpatuloy na sumuweldo ang mga WES, ang mga prosecutor at iba pang mga empleyado ng ICC, no? Dahil wala. Nyo, para bang si Digong ang nagpapasweldo sa mga WES, sa mga prosecutor at saka sa mga empleyado ng ICC? Ganon ba yung ibig na sabihin dito mga kababayan ko? Ang kapal talaga ng piluka nitong hayop na to. Tuloy. Wala na sila ibang kaso. Kung maaalala mo, hanggang ngayon meron pa nakabinbin na issue dun sa jurisdiction. Pinaka-importante itong jurisdiction nito dahil kung walang jurisdiction ng hukuman, uuwi na si Tatay Digong. Tingnan nyo kaya pinipilit nila yung jurisdiction na kailangan nyo lang yung tanging pag-asa nila na ma-question yung jurisdiction ng ICC sa mga kababayan, pag-iimbestiga o paglilitis sa mga kaso ni Digong dyan. Wala na, hindi na kayo magtatagumpay pa. Paulit-ulit naming sinasabi, si Digong dyan na yan mamamatay. Mamamatay na walang kwentang tao. Totoo naman po, wala naman talagang kwentang tao si Digong. Hindi ko nga maintindihan bakit nagpupumilit itong pre-trial chamber na ituloy itong confirmation of charges gayong hindi pa nare-resolba yung issue ng jurisdiction na pwede magpapaligwala dito sa confirmation of charges hearing, no? Bakit pa kayo nagtataka? Alam nyo na yan. Kaya tinuloy-tuloy yan yung confirmation of charges laban kay Digong kasi yung jurisdiction, meron na sila desisyon. Tataka pa kayo. Tataka sila hindi pa nga nadidesisyonan
yung pong jurisdiction ng ICC sa paglilitis kay Digong. Hindi pa nga daw nasusolusyonan yun. Engot-engot pala kayo eh. Hindi ba kayo nakakahalata? Ibig sabihin may desisyon na doon. Kaya kahit unahin itong confirmation of charges ni Digong, okay lang yan. Ibig sabihin, yun na yung ibig sabihin. Huwag na kayong magtaka. Diyan na mamamatay si Digong. So sa akin, para bagang yung sa English ang tawag dyan is parang pinipreempt na nila yung desisyon ng Ganun na nga! Ganun na nga yun. Alam mo naman pala eh. Alam naman pala ni Becky eh, na ganun, pinipreempt na nila na siguradong yung desisyon patungkol sa jurisdiction ng ICC na kini-question, ang magiging resulta ng kanilang husga, papanig sa mga biktima ng extrajudicial killing ni Digong. Kaya wag ka nang magtaka, Roque. Alam mo naman yan eh. appeals chamber dun sa issue ng jurisdiction dahil pinapatuloy nila itong confirmation of charges. Gayong alam naman nila. Ganun na nga yun, Roque. Alam mo naman pala eh. Sabihin mo na lang sa mga DDS, okay, nakapag-desisyon na yan. Hindi lang nila sinasabi. Di ba? Okay na. Nakapag-desisyon na ang ICC na talagang sa kanila ang jurisdiction ng paglilitis kay Tatay Digong nyong karton. Kaya wala na kayong magagawa roon. Ganon. Sabihin mo sa kanila yan. Na ang validity ng confirmation of charges ay nakasalalay doon sa desisyon ng appeals chamber kung meron bang jurisdiction ng hukuman o wala. Wala na nga. Wala na kayong magagawa. Hindi ko sinabing wala silang jurisdiction. Ibig sabihin, kanila na yan. Ang katawang lupa ni Digong ay pag-aari na ng ICC. At ang buhay niya ay nakasalalay na lang kay Lucifer. Di ba? Di ba mga kababayan ko? Nako! Puntahan natin si Attorney Conti. May paliwanag po si Attorney Conti. Bahagya. Attorney Conti, ano nang balita dyan? Pasok! Po natin, bahagya, merong presentation na or may submission on the merits na yung prosecution. Concise, precise, malinaw kung ano ang mensahe. At ang ikinatutuwa ko na isang bahagi ay present po ngayon sa korte si Rodrigo Duterte. Nako! Sabi ni Attorney Conti, present daw si Rodrigo Duterte sa korte. Bakit niya nasabi? Alamin natin kung bakit niya nasabi yan, ha? Nakita ng mga videos niya. Siya mismo, nakita natin kung paano siya, nakilala siya ng mga judges, kung paano siya nung ginawa ang krimen. At bagaman wala siya ngayon in person, present in spirit, puros boses niya halos ang naririnig ko pa rin sa tenga ko sa dami ng video ni Duterte na pinlayback. Hala ka! Sabi ni Attorney Conti, present na present pa rin yung presence ni Duterte dahil daw ho sa dami ng mga video na piniresent at pinlayback sa ICC. Nako, mga kababayan ko. Ginamit ho lahat yung kanyang mga sinabi eh. Yung mga pagyayabang niya, sabi ko nga kaninang umaga, no? Lahat ng pagyayabang ni Duterte ginamit sa kanya. Yung pong mga halimbawa ay sisipain ko yung mga taga-ICC. Pag pumunta sila rito, babariling ko sila eh. Diba? Ganon, no? Nga po, hindi ko nga alam na meron pala. Kaya, tama, resibo yan na paborito natin sa Pilipinas. Resibo, kung anong sinabi niya. Resibo na sinabi niyang pumatay. Kumpleto pala ang prosecution. Paalala ko again, ito ay confirmation. Kumpleto daw yung mga kababayan ko. Kompletos, Ricados, yung ebidensya labang kay Digong ninyo. Charges, hindi pa po ito yung presentation for trial. Kaya, ang kinukumbinsi pa lang tayo ng prosecution ngayon na nangyari yung krimen. Opening statements pa lang, paniwala na ako eh. Kita nyo mga kababayan, opening statement pa lang, naniwala na ho kagad si Attorney Conti.
talagang mga kababayan, hindi na makakalabas si Digong ng buhay eh. Oo, ilalabas lang si Digong pag wala ng hininga. Hanggat may hininga pa yung katawan lupa niya, pag-aari ng ICC, yung katawan niya. At kapag wala na hong hininga, mga kababayan ko, yung kanyang kaluluwa, kinuha na ni Satanas. Ang may-ari ng kaluluwa ni Digong, si Satanas eh. Tuloy. Paano pa kayo susunod? May maganda din pong pakilala yung ginawang presentation ng iba't ibang parties, particularly ng victims at saka ng sa prosecution. Pagkilala po sa naging role ng media sa pag-preserve ng record, pagkilala sa role ng mga non-government organizations. Sa totoo, kinilala din naman po ito ng defense na meron daw mga gumagawa ng ganitong mga report. Yung pong mga pieces of information that were available have been perfectly consolidated by the prosecution. And so years of work has come to this, and I'm looking forward to a little bit more years. I'm maybe 2-3 years of this case until this case is finally resolved and we see the conviction. Pautik na yan, umaasa ng conviction. Umaasa ng conviction, mga kababayan, si Attorney Conti. Grabe matindi Our beloved Boss Mike Cervera.